Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na ta with evidence. Nako, huling-huli sa bibig ni DepEd Secretary Sonny Angara. Talagang binuking ni Sonny Angara ang modus ni na Martin Romualdez at Zaldico tungkol sa budget. Tama pala si VP Sara. Tama pala ang sinasabi ni VP Sara na ang budget sa sa Pilipinas, sa gobyerno ay hawak lang ng dalawang tao, si Martin Romualdez at si Zaldico. At nako po, hindi na makakadeny si Martin Romualdez at Zaldico kasi nako, from the mouth of Sonny Angara, binuking ni Sonny Angara itong dalawang ito. At may reaksyon ni Martin Romualdez. Nako, kabibig, heto ang video kung saan ikaw na ang bahalang mag-interpret. Ikaw na ang bahala mag-interpret kung ano ang reaksyon, kung ano ang ibig sabihin sa tawag dito, sa salita ni Sonny Angara. Ito kabibig ha, share ko sa inyo. Oo. Para alam natin, hindi naman tayo tanga-tanga na hindi natin read between the lines. Di ba? DepEd Secretary Angara validates VP Inday statement loud and clear. Di ba? Loud and clear, it validates. Ito na. Happy Teacher's Day, ma'am. At sa ating napakagaling na political leader, ang Speaker ng House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Sana daw madagdagan yung budget ng Department of Education, Mr. Speaker. Thank you. Nangako na po si Speaker at ang Chairman ng Appropriations. Thank you. Nangako na po si Speaker at ang Chairman ng Appropriations. Thank you. Nangako na po si Speaker at ang Chairman ng Appropriations. Ano yun? Nangako na si Speaker at ang Chairman ng budget ng appropriations si Zaldico. O, diba? Sabi ni Sonny Angara, sana madagdagan ang budget ng DepEd. O, nangako approve ni Martin Romualdez. And then, approve, yan natin ha. Yan, may approval ni Martin Romualdez. So, ano ang ibig sabihin? Tama si BP Inday. Tama si BP Inday na hawak lang talaga ng dalawang tao ang budget. Balikan natin si BP Inday ha. Baka nakalimutan nyo. Hindi kami makakalimot kung ano ang statement ni VP Sara. Ito klarong loud and clear. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Sa ating napakagaling na political leader, ang Speaker ng House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Sana daw madagdagan yung budget ng See? Sana madagdagan ang budget. Department of Education, Mr. Speaker. Thank you. Approve. Nangako na po si Speaker at ang Chairman ng Appropriations. Di ba? Balikan natin ha. Para magising tayo sa katotohanan na hindi nagawa-gawa ng istorya si VP Sara. Hindi mahilig si VP Sara ng mga storytelling. Hindi mahilig si VP Sara ng chismis. Dapat talaga may ebidensya. Ito na. Lumabas sa bibig ni Sonny Angara. Hindi na briefing si Sonny Angara na, Sonny Angara, huwag mong sabihin ha sa maraming tao na kaming dalawa ni Zaldico ang mag-approve sa budget. Alam nga kaming dalawa yung magdagdag ng budget or kaltasan ang budget. Diba mga kabibig? Eto. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Sa ating napakagaling na political leader, ang Speaker ng House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Sana daw madagdagan yung budget ng Department of Education, Mr. Speaker. Di ba? Thank you. Nangako na po si Speaker at ang Chairman ng Appropriations. Yun mga kabibig. So ano masasabi nyo dito?
So, sino ngayon ang sinungaling? Sino ngayon ang sinungaling, mga kabibig? Sino ang pinagmumukha nilang masama? Di ba si BP Sara? Yan si BP Sara, sinungaling yan. Hindi totoo yan. Hindi hawak ni Martin. At ni Zaldico ang budget. O, eto na. From the mouth of Sonny Angara. Eto pa, mga kabibig ha. May share akong video sa'yo na kung saan, sabihin natin, nagpapa-epal na naman sila. Epal Damax na naman, ito kabibig ha. Ano bahala? So ngayon nyo pa dadagan ang classroom na wala si VP Inday. Amazing Tambi from Mr. Yaltog. Todo naman, di ba? Nagpapa-epal sila kasi hindi nila gusto si VP Sara. So natural, aatakin na si VP Sara. Gagawa na ng paraan matanggal. At hindi nga natanggal si VP Sara, kundi nag-resign. Ngayon, dadadagan nila ng bagong classroom. Sabi ni VP Sara, may mga, mga insertion yan eh, di ba? Let's proceed. Yung lahat, una sa lahat, isang mainit na pagbati sa lahat ng mga guro na narito ngayong hapon. Palapakan po natin kayo lahat. Sa pumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy nating isinusulong ang pagpahalaga sa edukasyon bilang pundasyon ng Parang isang hinihingal bagong siya. Pilipinas. Hindi ko makalimutan ang isa payo ng ibinigay sa akin ng aking guro nung ako ay nag-aaral. Tumatawa yung mga tao, Nasa kabila ng lahat ng pagsubok, Parang laging may paraan. sincero ba siya? upang Galing sa makamit puso ba itong ang speech tagumpay. ni Martin Romualdez? Ito ang mga aral na patuloy Parang nagbabasa lang. Parang walang na itinatanim mood, ninyo walang sa mood. inyong mga estudyante sa araw-araw. Nais kong bigyan diin ang aming pangako sa Kongreso na patuloy na susuportahan natin ang mga programa at batas na magpapabuti sa inyong kalagayan Parang bilang mga hinihingal guro. siya, no? Nagbubulang kami ni Secretary Angara kanina at kinonsulta ko yung Chairman of Appropriations ng House at sisiguraduhin natin magdadagdag tayo ng mga classroom See? buildings Nax! at mga equipment kagaya ng mga laptop. Max! Ngayon mo pa dadagdagan. Kasi wala na si BP Inday. Iba ka din. Ha? Buhaya ka? Iba ka din. Grabe! No? Bakit ba patuloy kang binibit-bit ni PBBM sa kahit anong mga gatherings? Bakit nagsasalita ka na naman sa Teacher's Day? Sino ka ba? Hinihingal nga. Ha? Diba? Grabe. Yun yung napansin ko, mga lords. Pag may mga gatherings na about speaking gatherings, andyan si Tambaluslos. Diba? Talagang pwede naman ang presidente lang magsasalita. Pero, di ba, talagang wina-warm up nila si Tambaluslos. Diyos ko! Warm up. Tapos narinig nyo, mga lords, ngayon pa ito todo ang mga benepisyo, classroom, at kung ano-ano pa. Laptop pa ngayon pa. See? Oh, di ba? Diyan mo makikita. Unfair talaga yun si Tambaluslos. Nag-usap daw sila ni Angara. Sa bagay, si Angara, mauuto nyo talaga yan. Pero si VP, nek-nek mo. True. Yung lahat, Tama. Hindi nyo mauuto si VP Sara. Kaya walang suporta galing kay Martin at kay Pangulong Bongbong Marcos. Imagine nyo, tingnan nyo, ngayon lang sila nagkaroon ng tawag dito, Teacher's Day celebration kung saan they gather all the teachers in Luzon. Nandun si Lisa Marcos, nandun si BBM, nandun si San Angara, nandun si Tambaluslos. So halata talaga ba na mas sinuportahan nila si Angara? Na, tingnan si Angara, naghingi ng additional budget sa DepEd. So approve ni Zaldico, approve ni Martin Romualdez. Pero, alam nyo ba kabibig, nang biglang umalis si BP Sara, nag-resign si BP Sara, alam nyo ba kung ano-ano yan sa DepEd? Nako, isang kagimbal-gimbal ang nangyari sa DepEd. Ano kabibig? Approval and trust ratings ng top 10 government agencies. Top 10 ha? Tingnan nyo. Ang approval rating ng DepEd 55% na lang. 'Di ba? Tingnan nyo, Department of Education. Di ba noon, number 1 ang DepEd? Approval and trust rating pag si BP Sara pa noon. Pero ngayon, pang ilan na ang DepEd? Pang 10. Sa
approval. Sa trust rating, pang ilang DepEd? Pang-anim. Diba? Nakita nyo? So pag alis ni VP Inday, biglang bumagsak ang approval, ang trust rating ng DepEd. So may malaking epekto pala yung pag-alis ni VP Inday. So marami pala ang approve na si VP Inday ang DepEd Secretary. Marami pala ang may paniniwala at 100% trust kay VP Inday na kaya niyang dalhin ang DepEd. Ngayong si Angara, meron na bang mga programa si Angara? Uy, by the way, nagpunta na ba si Angara sa iba't ibang bulubundukin na may malalayong paaralan? Meron bang programa si Angara kung saan nakipag-shake hands siya sa mga bata, kung saan pinupuntahan niya ang mga eskwelahan para makausap ang mga bata? Meron bang ganon, mga kabibig? Wala. Parang hindi ramdam ng mga bata na merong DepEd Secretary tayo ngayon, ha? If ever, mag-ask kayo ng mga bata, sino ba ang ating DepEd Secretary? Ang sagot nila, VP Sara. Bakit? Kasi mas ramdam ng mga bata na close sila kay VP Sara. Ramdam ng mga bata na mas efficient at visible si VP Sara sa kanila. Kilala ba nila si Sonny Angara? Hindi. Maging kilala na si Sonny Angara kung ipamemorize ng mga guro. Memorize this one ha, nagbago ng ating DepEd Secretary. Memorize nyo kasi isali namin sa test. Isali namin sa exam yung pangalan. Pero kung hindi isali, kung hindi tanongin ng guro, wala silang alam. Sino ba ang nakaukit sa utak nila at puso kung sino ang DepEd Secretary? Si VP Inday. Yun na nga ang problema. Kung puro paepal ka lang, kung puro sunod-sunod ka lang sa amo mo, hindi maramdaman ng tao na merong bagong DepEd Secretary. Pero if you try to reach out to the masses, puntahan mo ang mga eskwela na nangailangan ng tulong, doon mararamdaman ng tao na merong DepEd Secretary. Doon nararamdaman ng tao na may magandang edukasyong plano ang gobyerno, programa ang gobyerno para sa mga mahihirap na mga estudyante. Pero kung hanggang sa office ka lang, hanggang pa-picture ka lang, sa mga sino ba ano mga programa nyo, hindi ka talaga mararamdaman nila. At lalong gigil sila sa kung ano ang pwede mong i-offer sa kanila. Lalo na ang mga guro. Ay nako, ang mga guro ngayon, matatalino na. Oo, yung iba dyan nag-attend lang kasi kailangan attendance. Yung iba dyan nag-attend kasi baka may pakimkim. Alam naman, ang gobyerno natin, puro ayuda. Sino bang aayaw sa ayuda? Lahat tayo gusto ng ayuda. Diba? Kung mabigyan tayo ng ayuda, maganda yan. Pera natin yan. Tax natin yan. Kami mga OFW, nangangailangan din ng ayuda. Diba? Galit nga kami yung time na may mabigay ng ayuda, kami wala. Pero yung mga standby, yung mga walang trabaho, tumatanggap sila ng ayuda. Hindi nila pinaghirapan. Pasensya na. I-brought up ko yun. Marami talaga ang galit. Marami talaga ang make it unfair because we work hard for our country tapos hindi kami nakaka-receive ng magandang benepisyo. Tapos ngayon, hinahanap ng mga OFW kung ano ba ang i-offer ni BBM. Wala. Did BBM ever mention about OFW? Wala. Di ba, kabibig? Buti na lang, nandyan si Mr. Arnel Ignacio, ang OWA natin. Napaka-active. Buti na lang sinalo ni Arnel Ignacio. Pero kung BBM talaga, speaking to OFW, providing program to OFW, new programs for OFW, wala talaga. Kaya katulad din yan ni Sonny Angara. Hindi siya ramdam ng kabataan, ng mga parents, ng mga teachers. Ramdam lang yan pagtatakbo ulit sa kung anong posisyon sa gobyerno. Katulad ng mga politiko ngayon, magpaparamdam kung tatakbo. Pero kapag hindi tatakbo at wala pang eleksyon, hindi mo mahagilap, hindi mo mahahanap. Kahit nga pag panahon ng pamimigay ng ayuda, pag may mga kalamidad, sino bang always on the ground, OVP? Tapos kakaltasan pa nila ng budget. Diba? Nahiya si Martin, hindi na lang pinag-zero. Kasi, alam mo na kung ano mangyari kay Martin, di ba? The more people don't like him,
Kaya nga ang liit-liit ang trust ratings, performance rating, satisfaction rating, ang sobrang liit. Mas mataas pa ang distrust rating. So ano sa palagay ng kabibig? Binuking ba ni Sonny Angara si Martin Romualdez at Zaldico? Tama si VP Inday talaga. Hindi makisalita si VP Inday na walang ebidensya, na wala siyang alam-alam. Kasi hindi chismosa si VP Inday. Nako, meron bang chismis VP Inday? Yung video, lalabas talaga yan. Hintay lang kayo. Hintay tayo sa tamang panahon na ilalabas ni VP Inday ang video at masyashock tayong lahat. I don't know kung ano ang laman ng video. Si VP Inday lang ang may alam. Meron kabibig? So, ano sa palagay niyo kabibig? Write down your comments below and don't forget to like, share this video. Oo. Ito yung one of possible evidence na tama talaga si BP Inday na hindi siya gumagawa-gawa ng issue. Again ha, ipapanood ko ulit sa inyo kung tama ba si BP Inday or hindi. Kayo na bahala mag-analyze. Pero naman, kung puro na lang ako ang nag-analyze, mag-analyze din tayo. Eto ha, BP Inday. Go. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Sa ating napakagaling na political leader, ang Speaker ng House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Sana daw madagdagan yung budget ng Department of Education, Mr. Speaker. Thank you. Nangako na po si Speaker at ang Chairman ng Appropriations. Di ba mga kabibig? So yun lang ang ating latest lebak-lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. I-share nyo para kay VP Inday. Para yung mga taong nagbabash kay VP Inday, sabihin nila, ay tama ang ating Vice Presidente. I believe sa ating VP. Yun lang po mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time. Salamat po.